Magandang gabi po. Magandang gabi po mga kababayan from west to east and north to south. Ako po si Kuya Teddy. Welcome to this evening's episode ng Kapatiran para sa Bayan. Okay. Kuya Jerry? Yes, magandang gabi. Ako naman po si Jerry Sadsad, isa ring manananggol. Mapapanood at mapapakinggan kami sa aming news website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ sa iOS at Android phone. Live rin po tayo via DWIZ882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo din po ay napapanood nationwide sa Digital Free TV Aliw 23, DWIZ News TV. Meron din po tayo sa Signal Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Available rin po sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iskan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23 and DWIZ News TV. Maraming salamat, Kuya Jerry. Yes. Alam mo, yung topic natin ngayon, dalawang topic natin ngayon, PNP. Yes. Alam mo yung PNP? Bakit PNP? Peace at puso. Ay, ganoon. Maganda ang topic natin ngayon kasi for one, happy. Happy tayo. We have to first focus on peace and dispute resolution sa English. Yes. And then, pupunta tayo sa puso, di ba? Peace muna. Pero public service muna, medyo malungkot yung iba kasi condolence to my... kasi namatay yung aking best friend, Michael Revocado, na disgrasya. And then also my uncle whom I will go to America this Wednesday. Kasi kamamatay lang niya. So, condolence, Kuya. Oo nga, salamat. So let's go now to the peace. Maraming salamat, Kuya Jerry. And speaking of peace, yes, we have none other than, alam mo ito, itong babae na to, she comes exemplary, with an exemplary record in our profession, di ba? Former fiscal ka, di ba? Yes. She was with before, alam mo si former Solicitor General Estelito Mendoza? Of course. Ito yung top protege niya. Ngayon, serving with the Office of ADR. Wow. Ito po ay none other than si Yusek Attorney Margaret Raisa Andaman, Executive Director of the Office of ADR. Welcome po, ED. Salamat, Attorney Ted. Salamat po sa pag-anyaya sa Office for Alternative Dispute Resolution. Kapatiran para sa bayan. Nabanggit ni Attorney Ted kanina, peace and puso. Ang kapatiran po ay puso ng ADR. Wow. Yan. Ganda. Mamaya po sasabihin ko kung bakit. Pero before that, let me introduce my office very quickly. Sige po, please. Opo. Ang Office for Alternative Dispute Resolution po ay nasa ilalim ng Department of Justice. Ang layunin po namin ay mapalaganap at gawing kultura sa gobyerno at sa pribadong sektor ang ADR. Ginagawa po namin ito sa pamamagitan ng training, mga ganito po, capability building po. Yes, capability building, information dissemination. So, ang pinakalayunin po namin ay sabihin sa bawat Pilipino na ang hustisya ay maaring makamit hindi lamang sa korte, kundi sa labas nito. Maraming salamat, ED Raisa. Ganda. And you know, peace at puso, di ba? Yes. Ito nga, ED Raisa. Meron talaga tayong topic na puso. Pero in my case, ito, nakita mo ako, parang nanininig ako ngayon. Kasi in terms of puso, yung boss ko nandito Kasi we're talking about dispute resolution and ADR week. Nandito rin ang Senior Vice President for Advocacies ng Philippine Institute of Arbitrators. Alam mo siya as Ateng Bani, Attorney Bani Villarosa Calao. Otherwise known as my boss, di ba? Attorney Bani, why don't you introduce niyo po yung ano niyo? Sa aking pinakamamahal na asawa, si Attorney Ted. Puso nga, di ba? Kay Attorney Jerry. I'm very happy to see you po, fiscal, no? Yes, Fiscal po ng Manila po dati. Dati po. And of course, I'm very happy to be here with our very good friend, the Executive Director ng OADR, si Attorney Marge Andaman. Alam niyo po, ang Philippine Institute of Arbitrators, ang private dispute resolutions partner po ng organization ng OADR since 2015. And we have been very blessed to be a part of their activities para po ilusong ang mga peace and development
initiatives, we want to ensure na kami po ang magiging boses ng mga pribadong resolution ng mga organizations natin Yes. dito sa Pilipinas. Lahat po ng mga members namin sa Philippine Institute of Arbitrators are mga abogado po. Wow. And usually mga practitioners kami or mga academicians. So we have a lot of mga webinars katulad ng mga sinusulong ni ED March, and we're here to be of good support to her po. So thank you very much, wow. and let your heart be still, my love. Ito na, tumatahimik na ako. Kaya mga kapatid, tingnan mo, tongue-tied ako ngayon. And balik tayo sa peace. Kasi yung puso ko tumutumok dito. Balik tayo sa peace. Correct. ED March, Yes, sir. mukhang may major event kayo. Kaya nandito tayo ngayon. What is that major event? Baka Ayan. naman you can Opo. introduce it. Salamat po. Sa kauna-unahan pong pagkakataon, magkakaroon po tayo ng Philippine ADR Week. At atin po itong bubuksan sa October 16. Itong unang beses. Opo. This coincides with the Conflict Resolution Day sa buong mundo po. At ito po ay isang linggong mga aktibidades po ng ating mga ADR practitioners and stakeholders. Ang highlight po dito ay, isa dito ay ang tinatawag naming LEAP Awards. Gaganapin po ito sa October 20 sa Manila Hotel. Oh, Wow. bago tayo One day mag-leap event. Awards. ano yung sa ADR week naman? Ano bang Ayan. ibang events na? Iba't ibang Baka you events. can get people na Naku, salamat participate, sa ano mo. diba? Salamat sa Yes. tanong mo. Sa tanong mo, Attorney Ted. Nandun maliban sa PIARB na si Attorney Bunny kanina, ang PDRCI na ever since 45 years, they have career in arbitration talk. Also, si Attorney Jonar ng Visayas, arbitration in Visayas. Attorney Jonar Pueblo. Opo. Meron din po siya na Attorney Jonar. Estudyante ko yan. LLM student ko sa Ateneo Law. Ayan. Hello, Attorney Jonar. Oh. Maganda rin po ang kanyang tatalakayin. Meron siya AI. AI, artificial Yes. intelligence. Yes, Ang galing, meron din galing, po siyang ganoon. So, ang atin po ding, may tinatawag po tayong Mediators Network. Mga grupo ng mga mediators, ipapakilala nila ang mga success stories ng mediation. Ang mediator po, Galing, yun yung tumutulong sa negotiation. Kung may away, tumutulong Yes. sila, di ba? Yes, Ang arbitrator, Ang Mrs. Calao, arbitrator, yes. ay private judge, di ba? Yes, tama Okay. po yun. So, yun yung ED March, yun Yes. yung mediator, di Opo. ba? So, Siguro dagdag na rin natin, Attorney Ted, yung how about kasi I was once a fiscal, a prosecutor. Ano ba yung PMC? Has it supplemental or complementary o may dito sa activity sila yes, kasama yes. nyo? Salamat po sa tanong niyo, sir. Yes. Ang Philippine Mediation Center po ay Yes. nasa ilalim naman ng Supreme Court. Okay. Opo. Habang yun po ay ang inyong kaso ay nakapending or during pre-trial, Yes. hinihimok po ng judge na kayo ay subukan yung mag-mediation. Baka meron kayong settlement na mapagkakasunduan That's correct. para hindi na tayo tuluyan pang mag-trial. Siguro mas maganda kung siyempre if your techniques, strategies, Opo. sabihin natin spreading it like a Opo. virus of excellence, 'di ba sa PMC at lalong-lalo na sa JDR. Opo, Kasi ang opo. JDR nagkakandak the judge himself or herself. Yung diferensya, evaluative yung judge. yun lang. Tinitingnan yun lang. kung ito opinion ko kasi hindi That's naman siya yung correct. judge. Yes. Para mas ma-aggressive yung ano. That's correct. That's correct. Pero ED, Yes, sir. yung sa ADR week, how do yung mga public na gusto mag-participate? I mean, how can they get involved? Baka may information kayo like Facebook page na Yes. meron kayo na para ma-promote natin to. Ayan, salamat, Attorney Ted. Ang ADR Week po ay libre para sa lahat. Sa Manila Hotel po to unang gaganapin sa October 16. Pwede lang sila pumunta? Yes, Okay. pwede mag-walk-in. Opo. At i-follow nyo po kami sa Facebook. Pwede po bang mag-plug, Sige, Attorney please. Ted? Yes, I-follow yes. nyo po Sige po. ang Office for Alternative Dispute Resolution sa Facebook. Ang ating pong pangalan, OADR Official. Para po sundan nyo po ang mabilis mga lang, activities. madali. Opo. ng So, OADR. on that week itself, we can expect those activities. Yes. And what else does before we go to the Yes. LEAP program, you see, narinig ko kanina na ginagawa nyo rin training at saka capability building na kung siguro ito yung paano maging mediator, o Yes. paano maging arbitrator, o paano gumamit ng lupong tagapamayapa sa barangay.
paano natin how will they get to know these programs? Edie? Ayan, tama ang tanong mo, Attorney Ted. Tuloy-tuloy po kami ng post ng aming kalendaryo sa Facebook, ang mga trainings na available for the rest of the year. So, hindi yung mga feeling pwedeng mag-mediator dyan. Yes, may pag-asa po. Kasi hindi mo naman kailangan ng legal, hindi mo kailangan maging abogado, di ba? Tama to be mediator. Yes. Basta feeling mo na mag-get together mo yung mag-aaway sa barkada mo, pwede to. Pwede, diba? opo, yes sir. So marami kayong programs na ganun. Marami po, opo. Okay, so when is there training coming forward? Going forward? For the this quarter na they might wanna participate in? Naku, magandang tanong yan, Attorney Ted, ano? Ang mga trading po natin ay sa totoo lang po, punong-puno po. Napakalaki po ng demand ng na matuto mag-mediation. Naku, pasensya na lang din kasi sa mga manonood. Hindi lang professionally, magagamit mo socially, di ba? Opo. For the rest mga of 2025 kaibigan mo, di ba? Opo. Pero i-announce ko po, meron tayo pong ADR Roadshow sa Butuan po within the ADR week. And hindi lang Butuan to, you do a lot of yes. di ba? So in the future, what are the likely kung saan kayo pupunta? Ayan, ang ating, yun na yung ang last, ang ADR Butuan po. Pero po sa... Next year siguro, makakarating kayo sa ibang parts. Sa Region 2 po, meron tayo mga fiscals. Okay. Opo, sa November meron tayo niyan. On that note, Edie, Yes, ito po. palaging question sa akin. Yes, A lot po. of local government executives, mayors, vice mayors, at saka yung mga sanggunian heads, mga vice mayors, they ask, paano siguro maka-request ng training sa OADR? Kasi OADR, you have to be, when it comes to the government, kayo ng primary provider ng capability building for especially local governments, di ba? Tsaka mga barangays, di ba? Paano sila maka-request ng training from you? Yung program, hindi lang participate, but, ito, magbibigay kami ng, barangay justice program. Yes. How do they do that? Yun. Thank you po. Simple lang po, sumulat po kayo sa OADR at mag-request. Sa pamamagitan po ng sulat nyo, kami naman po ay makikipag-coordinate sa inyong DILG. And from there, we can run the program. Like recently, Attorney Ted, we did Tuguegarao. Same procedure. Kung saan kayo napupunta. Yes, Attorney Ted. They just wrote a letter to us and then nagpunta po kami doon at nag-train sa lahat ng lupon po nila. And I have to say na marami kaming nasa pool nyo na accredited. Yes. It's always fun, Kuya Jerry. Okay. Pag kami with OADR, always fun to... Siguro train meron with lang akong konting segue. Yes, sir. Kasi nabanggit ko yung fiscal kanina. I was once also belong to the National Labor Relations Commission. Meron ba kayong any kind of MOA or MOI or anything with the NLRC kung meron man? Yes. Very good question, Attorney, no? Yes. Ang NLRC po, sila na ang aking tinuturing na pinaka-advance. Pagdating sa mediation, pati kasi ever since they've been doing that, even before the institution or the creation of OADR. But lately, we are privileged to partner with the NCMB, National Conciliation and Mediation Board. And we will be doing a similar awards with them kung sino yung mga institutions or businesses who are good at dispute resolution. And on that note, sa dami yung awards, mukhang meron kayong major awards this October. Opo. Ano ho yun? Baka pwede nyo i-introduce nyo kayo. Opo, thank you po, Attorney March. Ted ulit. Opo. For the first time, again, in history, we will be awarding yung pinakamagagaling sa ADR. Ang tawag po natin ay LEAP Awards. Gaganapin po natin to October 20. Kasama po natin ang Rotary Club Manila at ang PIARB. Ayan, full confession dyan, Kuya Jerry. Yes. Kasi ako nasa Rotary Club Manila. Itong LEAP Awards, ang tawag, leadership, leaders excelling in ADR and peacemaking. Kaya LEAP. Yun. So, katatapos lang ng nomination process, hindi ang Rotary Club of Manila, kami tumutulong sa OADR at PIARB to make it a reality. Baka si Attorney Ted yan isa sa mga nominee. Hindi pwede. Kasi ako pwede. ako nga organizer. And the way to make sure that that's the case, para hindi wala kaming influence, yung magja-judge yung PIARB. Ito boss ko. Ano ba yung, anong role ng PIARB? Yes. Well, Sa actually, awards.
actually Attorney Ted and Attorney Jerry. Yes po. Together with ED March, no? Ang PIARB, ang role po namin ay ang maging private jury. Katulad ng mga role ng mga arbitrators na maging private judge, kami po yung ang OADR ang kumakalap ng mga nominations. Sila po ang nagpo-promote ng LEAP Awards. And then there are 5 LEAP Awards. May 5 categories po yan. And lahat po ng information ng mga categories ay online. And kami lang naman po ang nagre-receive ng mga nominations and tinitingnan namin yung mga submissions nila. And based on the criterion, kami po ang nagbibigay ng likely winners. Narinig ko nga, yes. lab, narinig ko nga, may 39 ba o 43 nominees? May mga 37. 37. At may mga pahabol pa. Yun, may pahabol may pa. mga pahabol pa. But I think that we were very successful sa first run na ito thanks to the promotion of the OADR, and we are very proud na ang Rotary Club of Manila, which is the oldest organization ng mga professional businessmen na naghahangad rin ng peace and for all mankind internationally, ang Hindi lang sumusuporta. humankind. Humankind. Di ba? Humankind. We Hindi have to March. be, yes. So, Pero I may mean, mga perks po ba yun na Attorney Bani, yung halimbawa, if you win... Kami yun. May prize kami. Ang Rotary, hindi kami magja-judge. As a matter pa kanina, may Zoom meeting nga eh. Feeling ko, yan yung mga nominees. So, punta ako kay Attorney Mrs. Kala, Lab, pwede ba ako sumali? Alis! Yan yung jury. So, na ako. Diba? Pero kami, sa Rotary Club kami yung magsusponsor ng prize. Hanggang sponsor ng kami. Diba? Sila magja-judge. And OADR is the one promoting and advocating. Siguro, somebody are interested now, baka meron kayong mga criteria, Attorney Bani. Yun. Para just in case, for the enlightenment of those who want to join. Kasi, yes. Attorney Jerry, we wanna highlight, there's also gonna be next year. Yes. For There are next 5 categories. Baka Lab. Alam mo, judge to ng buhay ko eh. Judge na. Lab. Ano ba yung 5? Yes. Kaya ang hirap dito pag... Maganda pong question yan. Bayan, mahirap pag yung boss mo nandito. Oo nga. Attorney Jerry, actually, may 5 categories nga ang LEAP Awards. Yung isa po is for the negotiated or mediated settlement agreement. Okay. Yung mga involved sa negotiated settlement agreement, yan po yung isa. Yung isa is for dispute resolution system. Actually, yung nagde-design ng dispute resolution system. Okay. I can't exactly name kung anong klaseng mga system kasi I would be going ahead of myself Yes. the awards. But I think maintindihan po ng lahat ng ating mga viewers pa ninyo is yung para sa LEAP Award for Community Peacemaking Initiative as well as for the provision of the Barangay Justice services. So 5 categories. Yes. Yeah. 5 categories, yes. On that note, ED March, I hope I don't put you on the spot. Pero bakit yung OADR decided to partner with RCM at saka PIARB on this? I mean, this is the first time we're doing, unang-unang beses natin to, di ba? Yes. Bakit nyo gusto mag-partner with us? Can I ask? Yeah. Ang PIARB po kasi ay napakalaki ng membership nito. Binubuo sila, if I'm not mistaken, 700 volunteers, ADR practitioners. Sigurado ako. Kasi alam ko na puro volunteer yan. Kasi yung asawa ko, pag PIARB, pati ako sponsor ng mga activities. Kaya alam ko, volunteer yan. Non-profit Non-profit organization. nga. So, very good and very, I would assume, fair and talaga. Pagkatapos, syempre, Rotary Club of Manila. Do I need to introduce it pa? It's the most kasi prestigious Rotary Club, di ba, sir? Yung pinakamatanda. The richest of all. Hindi naman, yung well-established. Well-established. So, I think also branding-wise, it's a perfect collaboration, partnership. And siguro naman, hopefully going forward, after this first year, we can get more nominees, Kuya Jerry. Yes, I'm sure, marami kang alam dyan na, tingnan mo si Donald Trump, gusto mag-peace prize, di ba? Siguro may mga Pilipino dito na papakita nila, ako, nag-peace. But can the government ba, like us, kunwari sa labor arbitration division ng NLRC, can join, mga ganon? Or yung... let me clarify that. Kasi parang technical na yun eh. Basta pwedeng public yung award,
Yes. or yung award is either publicly available or there's consent of the parties, you can nominate the award. Kasi sa amin, Opo. like what you mentioned a while ago, yung NCMB, Yes, sir. sorry to say na maraming magagaling dyan. Yes, sir. Hindi lang nire-recognize. Hindi lang Correct, sir. nare-recognize. Maraming Eh, kung may magaling. Hindi pa nga settlement sila. lawyer. Kung Yes, sir. Hindi, Kuya Jerry, Agree, kung may agree settlement ako. sila, bakit hindi sila magpa-nominate? Yes, Ayun, sir. yun. Opo. Naku, mukhang Siguro it madadami would yung be nominees better, natin Attorney next Bani, year. kung how will you be contacted para at least they can join. Because I know some. Hindi ko naman sinabi I know them all. I know some. Teka lang ha. Huwag mo pa ano sa asawa ko. Kasi baka mamaya kung sino pumunta sa akin. Hindi yung PAYARB yung judge. Hindi, yung para at least may submit lang nila. Yung process. Si Director Yes, yes. Marge, yun yung sa Facebook nila. Oh. Doon sila so dapat yung magko-contact si Direct ED Marge. Kay ED, kay ED. Oh, sige po, Yusek, Yung baka sa pwede Facebook niyong maulit-ulit yung Facebook page Opo. niyo. Ayan. Ngayon na alam na nila kung ano para yung alam Leap nila. Awards. Opo. Yes. OADR official po. Yun lang, masasearch nyo na po kami. OADR Official. Lagay nyo na lang Opo. sa browser. Yes. Yes. And then they can easily click there how to join. Opo. Oh, Makikita yun, nila yung napakaganda. instructions. ED Marge, makikita ko kasi si Jerry magpapanominate yan. Hindi. Ikaw pala, sir. Wala, I'm just joking ha. Hindi, ganyan kami dalawa. Sa amin kasi sa customs wala namang ayusan doon eh. Alam niyo na kung paano 'yun. Ang babuan na tayo dyan, okay? So that's great Okay. to know. And again, when is the award? When is the awards night? Okay. Yes, It's yes. gonna be on October 20, 10 a.m. to 12 noon Wow. at ED the Manila Hotel. Para sa nominees lang ba to or open to the public? Open Oh, to the public. Okay, Wow. so they Pero can first come, observe. first serve natin Okay, gagawin. of course. Opo, opo. So they can observe para next year kung gusto nila mag-nominate. Yes. Uy, ganito pala yun. Opo, Diba? opo, opo. So Galing. October 20, 10 a.m. Manila Hotel. Manila Hotel. Opo. That's great to hear. Now, do you have other awards? Now that we know what the LEAP Awards is, why don't you also highlight the other recognition schemes that ADR has? Okay. I have to clarify, no? Ang LEAP po is the only awards ng OADR. Oh, okay. Yeah, yeah. Pero alam ko may ibang recognition schemes kayo, di ba? We partner with the DILG There you with go. respect to their Lupon Tagapamayapa Incentive Award. Yun yung para sa barangay justice. Barangay, opo, Okay. opo. Na pinararangalan natin ang mga magagaling na Lupon. So ito, But that's not a OADR, ano talaga. It's a more DILG. In the same at way, saka sir. yun, lahat. Yes. Lahat ng mga lupon, Yes. gina-judge nyo. Correct, sir. Correct. Ito, sir. kailangan mo mag-nominate sa LEAP Awards and you have to show na you excel Opo. as a lupon. Opo. So yun yung diferensya. Okay. So yun, isang recognition. Do you have other We recognition partnered, schemes? we partnered also with NCMB. 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 O yun. Yes. Yeah. Yan, yung paboritong board. National Conciliation Yes. Mediation Board ni Jerry. In charge yan sa mga collective negotiations, Yes. collective bargaining, so Yes, ganun. sir. That's why they are very good. Kasi we really need to recognize, especially kasi pag nag-settle, di ba, kung nag-mediation, nag-settle, happy-happy na mga party, pero nakakalimutan na yung nag-settle na, Tama. kasi, Yes. nag-peace na sila. Tama. Di ba? Tsaka Yusek siguro, you might consider yung PAVA, the Philippine Association of Voluntary Arbitrators, which is also attached. Sa labor. Sa Yes, labor. to the Department of Labor and Employment, Yusek. Thank you, Attorney Jen. Yes. Ayan, marami siyang rin nominees next year. Yes. Hopefully. Opo, Hopefully. opo. Hopefully. So, yes. are there other programs you would wanna take the opportunity ngayon to highlight now that Especially we've talked po about ADR ADR. Week Yes, and the yes, LEAP yes. program? I will just really zero in on the ADR week, Opo. especially the Sige. National ADR Day po that will happen on October 16, Manila Hotel. Again, first come, first serve basis, but it's open to all and it's free. Wow. Great to know Apo. na ganun po. And on that note, I'm sorry pero peace at puso to. Mayroon pa tayong guest mamaya. That's So correct. this is the point, Jerry, where I have to say, napaka-short naman ito. But this is Pero a point. any last message? Yeah, with last them? message. Yes. Uh, Kay Attorney ED, Bani, Marge. kay Before, Yusek. well, maybe we should go with my boss here first para Yes. natahimik na ako dito. Oh. No, Lab. gusto ko lang sabihin po na
tulungan po natin ang mga peacemakers natin sa Pilipinas. Kailangan po natin yan. Disputes are going to happen every single day, pero ang importante po ay kailangan ma-resolve siya sa very, in a manner that is very, very friendly as much as possible. Love, love, love. Yes. Batiin mo bago mag-away sa atin. Yung daughter natin, si Ellie, nanonood ngayon. Okay. And on behalf of our president also, so hello to our beloved daughter, syempre si Rafaela, Ellie, and of course to our mom. Hi mom. Hi mom Trina. You know, mga Pilipino po tayo, we say hello to our parents. I'd also like to say na on behalf of our president, Jared Amoroso, and also the rest of the Board of Trustees of the Philippine Institute of Arbitrators, sana po ay atin pong supportahan ang mga LEAP Awards natin and also the OADR. Thank you very much for letting us be on your program. Our Maraming pleasure. salamat. Love. Yusek. Hindi Marge, Yusek. Please. Ayun, salamat po. Gusto ko pong ipaalala sa bawat Pilipino na may pamamaraan po sa labas ng korte, hindi lamang sa pagdedemanda. Ito po ay nagsisimula sa pakikinig, pakikipag-usap, at pakikipagkapatiran po. Ayan. At May gusto ko yung batiin before Ayun. magta-time check ko tayo. salamat po. Binabati ko po ang buong Office for Alternative Dispute Resolution na nanonood ngayon ng Department of Justice at ang buong sambayan ng Pilipino. Hello po. Good evening po. And on that Okay. note, time check! Break muna po! Yes, 7:26 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at of course, kasama ko pa rin si Attorney Teddy. Oh, so sa puso na tayo at ng peace na and puso. Peace kanina, Yes, ngayon yes. puso. Oo. PP, okay. So sa puso naman tayo, of course, ang ating ay isang diplomate and a cardiologist and also a director of acute myocardial infarction program in the Medical City. Puso-puso nga. Talagang pusong-puso. No other than Dr. Jose Paulo A. Prado. Welcome, Doc. Magandang gabi, Attorney Jerry, Attorney Teddy. Salamat sa pag-imbita dito sa inyong show, ano? Yes, siguro hindi na natin na patatagalin kasi Heart Attack Awareness Yung nga eh. Week ngayon. Kaya let's talk Tanungin about na natin heart. si Doc. Yes. Ano ba heart attack? Okay, heart attack. Pinaka... Hindi katulad ng kanina, ibang klaseng heart attack. love yun, love. Love. Okay. In love yun. So, ang yes, heart yes. attack, unfortunately, hindi magandang kondisyon ito. No? So, Okay, pag na-heart okay. attack, nagkakaroon ng bara yung mga ugat na nagsusupply doon sa heart muscle. No? Kasi yung puso, laman yun eh, parang muscle. Okay. Sa ibabaw nun, may mga ugat. Ang tawag sa kanila, coronary arteries, parang corona, nakapulubot sa heart. Kung yung mga ugat na yon nagbara ng cholesterol or ng blood clot, matatraffic yung dugo, hindi makakarating dun sa muscle itself. Magugutom yung muscle. Ang tawag doon ay ischemia. Pag nagutom sila, wala silang oxygen, mamamatay, yun ay isang heart attack. Okay. So yung parang na-block. Pag Na-block, na-block, yung artery. No? Pero siguro, Doc, diretso na tayo. Ano may mga signs bakit nagkakaroon ng heart attack? Siyempre, ang pinaka-classic na simptomas chest pain. Ano? Ano po? Chest pain. Chest pain. Chest pain, mabigat sa dibdib. Okay, Chest okay. heaviness. No? Medically, ang tawag dito, angina. No? A-N-G-I-N-A. Angina. Okay. No? So, very typical ang pakiramdam na ito. Mabigat sa dibdib. Ang pakiramdam para kang inupuan ng elepante. Ganun siya kabigat. Oo. So, sometimes, pag papawisan kayo ng malamig, lumalabas yung symptom pag ginagamit yung heart. Umakyat ng stairs, may dalang mabigat, nagalit, o tumulak sa kotse, tapos gagaan siya pag ipinahinga or pag uminom ng gamot under the tongue called yung nitrates or yung isordil. So, Okay. yun ang definition ng angina. Bibigat ang dibdib pag may ginagawang mabigat, gagaan pag ipinahinga, tapos mawawala din pagka uminom ng gamot. Okay, ano naman yung pinprick? Kasi kung minsan may mga sinasabi, Magandang pinprick. tanong kasi maraming chest discomfort na Yes, sinasabi yes, na yes. hindi naman cardiac pain. Okay. No? So, kung ang quality ng pain kunya pakurot-kurot, Yes, matuturo ng daliri, very localizable. So, it's most likely musculoskeletal pain. So, baka narayuma yung tadyang o kaya masakit yung muscle dahil may nag-workout sa gym, ano? Or kunyari yung pag nag-uubo, sumasakit ang mga tadyang, kauubo o katatawa, Oh, o yes, yes. kakasinok, no? So those are kinds of non-cardiac
Hindi pain. yun heart attack. Malabong heart attack yun, pero ang abiso namin sa pasyente, pa-check nyo pa rin kasi minsan naloloko tayo. Hindi natin masyado binibigyan ng importansya ito. Maaaring ito pa ay first sign na ng heart attack. So we don't advise you to ignore those kinds of symptoms. So Doc, kung may sintomas nga, very practical to. Kung may sintomas nga na heart, anong gagawin? Anong gagawin ko? O anong gagawin ni Jerry kung may sintomas nga kami? Yeah, so if you have chest discomfort, the first thing that you should do is seek consult with a cardiologist or a doctor kung walang cardiologist para malaman natin kung yung symptom nyo po ay talagang heart-related or something benign. No? Kasi, pero meron bang yung halimbawa kasi hindi mo naman makukol kaagad yung doktor eh. Oo nga. Ano yung halimbawa para kang inupuan ng elepante, ano yung gagawin mo, Doc? ang the best Ito yung recommendation mga normally na Correct. ina-advise natin sa mga nakikinig sa atin. Oo, so ang pinakamagandang abiso dyan is magpunta sa emergency room. Kasi Okay. meron kaming kailangang test na ipagawa, it's called the ECG. Okay. At para ma-rule out namin na ito ay heart attack, meron kaming blood test na pinapakuha called yung troponin, which is a test to document na may heart attack na nagaganap. Troponin is part of the heart muscle cells. So pag namamatay yung heart muscle cells, lumalabas yung laman ng cells sa bloodstream. Pagkuha namin ng dugo, napipick up namin sila. So pag mas malaking heart attack yun, mas mataas yung troponin, mas nakakatakot po yun. Okay, okay. Kuya Jerry, just to be clear, hindi Yes, natin yes. iniinsulto yung mga elepante. Pwede rin parang kinamakan ka na, inuupo ka ng rhinoceros, di ba? Oo, Basta parang elepante. mabigat. Diba? Baka Tama po. mamaya, baka mamaya may elephant lover dyan. Oo nga, Relax oo ka nga, lang. oo nga. Oo nga, oo nga. Mga buluptus. Okay. Sorry. Okay. So, Kuya Doc Paolo, sino pong mas mataas na chance na magkakaroon ng heart attack? So that's a good Ayun, question. No? So yun, yan ang tinatawag namin na risk factors o yung mga ingredients para magkaroon nitong condition na Oo nga. to, yung coronary disease. So according to research na pag-alaman ng pinaka malamang na maatake sa puso ay yung may mga high blood, mataas ang cholesterol, may mga diabetes, naninigarilyo, at yung sedentary, hindi masyadong nagagalaw, nag-exercise. Tapos meron mga... Meron ba bang standard na exercise na paano mo malaman na hindi ka sedentary? May like 10,000 steps or 5,000 steps? Actually, the recommendation is to do 150 minutes a week. 150 minutes. Oo, hindi naman kailangan saktong 150 minutes, pero approximately... Pero pwedeng ano yun? most days of the week, like it's like a intermittent, 30-minute hindi naman walk in the So, most 30 morning, minutes every yes. day. Basta ho accumulated 150. So, napaka-practical nun. yes. Basta madali 30 pong gawin. minutes naglalakad ka. Tama po. Diba? So, madaling gawin sa umaga. Kailangan ho programa ito sa araw nyo. Hindi kasama yung naglalakad papunta sa... ganun ba? Yes, it's not... Hindi yung mga kasi Yung ako usual, nandadaya usual. siguro ako nun. Uy, ito 5 minutes pwede yan nga, ang daya nga eh. Araw-araw kami naglalakad sa ospital, hindi daw yan counted as exercise. Eh. Oo. Okay, Hindi. okay. Dapat 30 minutes continuous. Programmed set of activities kasi ang definition Kuya ng Jerry. exercise. Oh. 30 minutes continuous That's every correct. day. That's correct. Di, ano na tayo? Pagpunta natin sa pub, yan, di ba? Yun. 30 minutes Pero in a dapat week, ikot. Doc, ano yun? 150 150 minutes. minutes. So, okay. So, napaka-practical na yun, di ba? Yes, yes. So, it can be walking, jogging, or Walking, anything. slow jogging, running, cycling, And swimming. siguro man ano pa bang ways to help prevent heart attack? Well, the first thing that you should know is to know your risk. Ano ba yung malamang ba maatake ako sa puso? So hahanapin niyo po yung risk factors. Yes, Pangit yes. ba ang blood pressure control? Pangit ba ang sugar control? Katulad dun sa diabetes, 'di ba may test kami na kinukuha yung HbA1c. Okay. Yun ay average ng blood sugar mo for the past 3 months. Pag pangit po Oh. yun, ibig sabihin naliligo kayo sa tamis, maluluto yung mga ugat nyo, magbabara sila. So the other thing that we look for, the risk factor is yung cholesterol, 'di ba? Lagi namin sinasabi yung LDL, which is the bad cholesterol. Para matandaan ni pasyente, lechon de leche or LDL. So pag mataas ho lagi yung lechon de leche, so parang LDL. nag-circulate po yung sebo, mag-iipon Yes. sila sa ugat, nakakabara, eventually they cause heart attacks and strokes. So, dapat yun yung tingin mo, LDL, kung mataas o hindi. Opo. So may targets din kaming inaabot. Hindi lang porket mababa, okay na. So for example, may marami siyang risk factors, may diabetes, mayroong high blood, pinapababa namin yan to less than 70. Kung na-heart attack na before, na-stroke, mas mababa pa yung target, 55. Oh. So this is part of lowering the chances of you getting a heart attack or stroke later on in life. Pero siguro, as an ordinary person, Doc, when is the time that you will go to hospital kung nakakaramdam ka?
anything Di ba that you kailangan might kaagad, do. di ba? Yes, so para lang ho sigurado na hindi natin kasi marami na kaming nakikita na delayed presenters. Pag sinabi Ano po ito? Delayed presenters. Pag nag-aatake sa puso, kahapon pa pala nag-chest pain, hindi pa nagdiretso sa emergency room. So pag may sintomas ka na, dapat no doubt, yes, punta na. Go to the ER. Anyway, kung negative naman yung mga test, de swerte, hindi pala siya heart attack. Pero kung tunay nga na heart attack ito at hindi namin nagawa or naayos, may sequelae or may complications ang untreated or delayed treatment ng heart attack. In fact, nabibigyan lang kami ng 1 oras para buksan yung ugat. Ganon kami nagmamadali. Pag lapag ng pasyente sa emergency room, emergency angioplasty po yun within the hour. Oo. So kapag hindi nabuksan yung ugat, mabubulok yung laman eh. Pag nabulok po yung laman, magkakakomplikasyon tayo, heart failure, mahihingalin ng pasyente kung nag-survive siya dito sa heart attack na ito. So yun yung extreme, Doctor. Yes. Doc Paulo. Kung meron ka na, dapat kaagad. Yes. Pero I think yung best is dapat preventive, di ba? Sa Medical City ba mayroon kayong preventive medicine program na? Meron naman. So kahit sino naman hong doktor na lapitan ninyo, pwede naman po kayong alalayan kung paano mag-alaga talaga ng cardiovascular health, no? So it's all about assessment para malaman kung talagang may peligro kayong heart attack, titignan ng family history, yung mga lab test nyo, physical exam. Kung okay naman, di malabo kang atakin sa puso, pero kung may mga risk factors, magiging mas aggressive tayo para alagaan kayo, para hindi kayo ma-atake sa puso. Okay, you made mention a while ago of angioplasty. So bago nyo sagutin yung angioplasty, time check muna po tayo. 7:46 ng gabi, magpabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at ang sound effect natin, nandito pa rin si Atty. Teddy. Tanda-tanda. Puso. Puso, oh. Okay. So, ano po ba yung ibig sabihin ng angioplasty daw? Okay, magandang tanong yan. Yung angioplasty is a minimally invasive procedure. Hindi ka namin bubuksan para maabot yung puso. Dadaan kami dito sa ugat sa may braso. Pwede rin sa legs. Needle stick lang or sa singit. Meron kami pinapasok na plastic tube, ang tawag doon catheter. Pupunta kami sa heart, pupunta kami doon sa butas kung saan nagmumula yung ugat. I-inject namin ng tina yon para ma-visualize namin kung nasan parte ng ugat yung narrowing or yung blockage. May papasok kaming alambre, mag-guide niya isang balloon. Very small balloon, mga 2 millimeters lang ang liit. Pagka pinalobo namin sa loob, itatabi niya yung cholesterol o yung blood clot. And then we implant a stent. Ang tawag doon ay stent, S-T-E-N-T, para siyang spring ng ballpen. Para siyang, pag nilagay namin yun doon, itutukod niya nakabuka yung ugat. So pag napaluwag na namin yun, aagos na yung dugo. Diretso. Yung mga ganyan, sinabi nyo na insert nyo, di kailangan naka-anesthesia yan. Yes, nun, no? Local anesthesia dito sa kamay at a little sedation, no, with fentanyl and midazolam. So sa pasyente naman komportable siya. Antok pero gising, pag may gusto kaming paggawa na command, magagawa naman niya. So itong stent na sinasabi nyo, Doc, parang may camera sa loob? Yes, so we do this procedure in a room called the cath lab. It's like an x-ray room na may gagalaw na x-ray machine para natatrack namin kung saan dadaan yung gamit. Parang may video. Right, ganun, correct. something like that. So ngayon, Doc Paulo, you can say na we have better technology talaga than compared to a decade or 2 decades ago. Yes, I would say we are at that level, lalo na sa Medical City na JCI accredited. It's an international standard hospital. Ano po ang JCI? It's like a accrediting body that na-accredit ang hospital, meaning world-class po yung standards na ginagawa. And meron po kaming programa, yung Acute Myocardial Infarction Clinical Care Program. It's the only program in the Philippines with that accreditation na JCI standard. Okay. Kung may tanong yata kanina, Atty. Ted, yung halimbawa, kailangan mapunta ka sa primary hospital, pero in the meantime, paano kung na secondary hospital ka? Yes, so na-realize din namin yung issue na yan, kasi ang heart attack, complex na problema yan. Kailangan ng maraming specialty, maraming expertise at special rooms and devices. Yes, Doc. So nasa Apex Hospital yon nakalagay. So kung pinakamalapit na emergency room na padpad si pasyente, meron kaming ginagawang tawag namin hub and spoke program, no? Tinitrain namin yung ER ng primary secondary hospitals na mag-recognize ng heart attack at ilipat yung pasyente dun sa ospital na may cath lab, which is Medical City. So nagawa na namin yon. We had one recent case sa Mission Hospital, wala naman silang pag-angioplasty. Nilipat nila yung pasyente, nagawa namin yung kaso within 90 minutes. Napakabilis po nun. So nabuksan na yung ugat ng pasyente in that span of time. Alam mo, Doc,
nasa Pilipinas tayo. Yes. Lahat ng mga high-tech na paggamot nito, kumusta naman yung gastos nito? At may matutulong bang, di ba? Magandang matutulong bang PhilHealth? Magandang tanong yan. So, very Yes. complex disease, very complex treatment, very expensive. Ayun. Okay? Aray ko. So, noong unang panahon, walang kakayanan pa ang PhilHealth mag-cover nitong very expensive condition. But, sinuwerte tayo as of December 2024, may lumabas na upgraded PhilHealth package for heart attack na umaabot ng 533,000. Wow. So, Makukover ba lahat yun o yes, portion? kung makita nyo yung isang article sa Inquirer, meron po kaming nagawang angioplasty na isang truck driver lamang, wala namang kakayanan magbayad. No? Yes. Wala siyang naiba na emergency Pero may angioplasty siya. PhilHealth covered. PhilHealth, lahat ng tao po eligible for PhilHealth coverage. Kahit hindi pa member, pwede po silang i-member dun po sa ospital. Wow. So, na-cover ba lahat? Wala po siyang binayad. Naku, dapat maraming kababayan more or natin less, malaman ito. sabi ni Attorney Ted, more or less ba? Magkano po ba yung? More or less lang. Hindi naman natin Typical kailangan. procedure will cost about 500,000 already. Mas 500,000. tumataas po yung cost. Imagine kung walang PhilHealth. Oo, Yes, mas nagmamahal kung mas maraming stent. So, swerte yung truck driver, isa lang yung bara niya, isa lang nailagay, pumasok dun sa budget ng PhilHealth. Wow. Pero kung minalas, mas marami sa isang nagamit, may ka-cash out lang siyang kaunti. Konti. Napakasaya dapat natin at may nabalik na pondo tuloy sa PhilHealth. Tama Diba? po. Yes. Pero ibang topic yata yun. Ibang topic yata yun, Doc Paul. Sakana. Okay. Oo. So, sa ganito, paano yung maiiwasan, Doc? Halimbawa, siyempre, gusto natin doon sa preventive side eh. Ayaw Tama po natin yun. yung curative side. Oo, mas mura Yes, kaysa correct. magpa-angioplasty. Yes, Yun nga, ang puso, ang tawag namin, sinasabi namin lang sa pasyente, parang kotse yan eh. Kung ang kotse nga, pinapadala mo sa kasa para ma-check up. Paano Yes. pa kaya ang puso? Okay. So, every now and then, you should see a doctor to check your cholesterol, sugars, blood pressure, and all that. Para kasi, ma-determine natin yung risk or yung peligro magkaroon ng heart attack. We want the risk to be low. So, aalagaan ng katawan para hindi kayo ma-heart attack. So, check the cholesterol, check the sugar, blood pressure, stop smoking, maintain an ideal body weight, huwag ka siyang masyado magpabigat, and be active, mag-exercise, 150 minutes per Yun, week. 150 Doc Paulo, minutes. dami yata nun. Yung top 3, exercise 30 minutes a day. Ano po, top 3 nyo po? Lower cholesterol, Okay. control blood pressure. So, lower cholesterol, yung pagkain. Yeah. Complex kasi ang cholesterol problem. Hindi lang sa pagkain yan eh. May genetics Basta monitor pa. nyo po. Basta dapat mababa sa blood. Sa Okay. blood. At saka, pangatlo, Sugar control, dapat Okay. maganda ang sugar din. Kasi leading ang Yung tatlo sugar na sa yun. diabetes. So, exercise, cholesterol, sugar. Tsaka naman monitor yan so through blood. Maraming paraan. marami. Oo, may mga devices din. Kasi sa cellphone, nakikita nyo. Yes, ginagano lang, dinidikit lang. Moderno na rin ngayon. Hindi na katulad noon. So ano po yung mga mensahe nyo po sa mga, siyempre, ating mga nakikinig, especially those in line with the heart attack awareness? Oo, so gusto namin sabihin sa publiko na may kakayanan na ang mga ospital natin na magkaroon ng emergency heart attack treatment, emergency angioplasty sa tulong ng PhilHealth. At ang importante lang ay malaman nyo kung paano maka-avail nito at kung mapunta kayo sa ibang emergency room, hindi sa medical city, meron namang paraan para matulungan kayo matransport with the ambulance conduction to sa medical city kung saan pwede magawa yung emergency angioplasty. Okay. So little the time pero so many ang Pero, discuss natin. No? May bubuit na narinig ako na babalik si Doc Paulo. Yes, babalik si Doc kasi of course kailangan natin malaman ng Next week. Next week. Okay. So Doc Paulo, any last message sa ating mga nakikinig, especially on this heart attack awareness week? Alagaan ng puso, isa lang yun. Kaya pag yan nasira, mahirap palitan. Tapos baka hindi ka pa pasukin, Doc, kung meron ka mang may bati. Gusto may mong babati. bati. Siyempre, ang misis ko, kailangan Okay. batiin. Good evening. Malapit na matapos, kakain na tayo. At sa mga kasamahan ko sa Medical City, magandang gabi. At sa mga nanonood nating mga kababayan, magandang gabi. Oo, at saka Dr. Attorney Naging Doc Ted. tayo. Isa lang ang puso. Oo, Di ba? isa lang ang puso. Oo. Oo. On that note, love, I will be going to you soon. Maraming salamat kababayan for watching us. Stay tuned. Next week, balik ko tayo.
Kuya Jerry. Yes. Hi kay Iya, hi kay Emil, and condolence sa aking friend kasi namatay because of accident. Michael Rebocado, and sa uncle ko, namatay din sa Amerika. I'll be there soon. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan next week. Ang next program po is News Scoop. To God be the glory. Thank you.